Mahilig ka bang gumala o makipiesta sa isang lugar kahit hindi mo pa ito nararating? Paano kung ang lugar na pinuntahan mo ay mayroon palang kakaibang handa sa mismong araw ng kanilang pagdiriwang? Magagawa mo kayang tumakas sa isang baryo na punong-puno ng mga nakakakilabot na nilalang? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Raul. 18 taong gulang. Kasama ko po sa aking istorya ang pinsan kong si Argo. Kilala kaming mayabang sa aming baryo at palaging laman ng gulo. Sa madaling salita, sakit kami ng ulo ng aming mga magulang. Pero maaasahan naman po kami pagdating sa trabaho bilang mga sorbitero. Hindi namin akalain na ang lalaking tinulungan namin ang babago pala sa takbo ng buhay namin. Siya rin ang naging dahilan kung bakit sa isang iglap ay naging antingero at manunugis kami ng mga aswang. Kahit sa panaginip ay hindi ko inakalang makikipaglaban kami sa mga kampon ng kadiliman. Dito rin namin makikilala ang isang matandang lalaki na isang antingero na magtuturo sa amin kung ano ang ibig sabihin ng salitang pakikipaglaban. Nasusukat naman sa aming katatagan at katapangan. Siya nga po pala, nangyari po ang aking kwento sa probinsya ng Quezon. Ako po ulit si Raul at ito ang aking kwento. Sorbetes! Sorbetes kayo dyan! Sorbetes! Pampalamig ng ulo! Sorbetes! Kuya Argo, sandali. Tignan mo sa gawing yun, oh. Saglit kaming tumigil sa pagtutulak ng kariton nang marinig namin ang boses ng isang lalaki. Habang nakikiusap ito sa pangkat ni Baldo at ng mga kaibigan niya. Huwag na huwag din niyong sisirain ang kariton ko. Nakikiusap ako sa inyo. Ano ba kasalanan ko at sinugulo niyo ako? Teka sandali, bitiwan mo ka braso ko, nasasaktan ako, aray! Pasado 9:00 ng umaga nang makita namin ng pinsan kong si Kuya Argo ang isang lalaki. Pinaliligiran siya ng mga lalaking lasing sa pangunguna ni Baldo. Siya ang barumbadong baraad na palaging nagsisimula ng gulo sa lugar namin. Ngunit palagi namang nabubugbog. Tumatapang ito kapag lasing kasama ang mga kaibigan niyang kagaya niyang maaangas din. Pare, nakikiusap naman ako sa inyo. Wala akong pera. Isa pa wala pa akong 20. Kaya bitiwan mo ng braso ko, nasasaktan na ako eh. Ngunit hindi binitiwan ni Baldo ang lalaking sa tingin ko ay nasa edad 35. Balbas sarado ito at mahigpit na hawak ang kanyang kariton na gawa sa tabla. Naglalaman ito ng mga prutas at gulay na sa tingin ko ay kanyang mga paninda. Nasa tapat sila ng tindahan ni Aling Lena at pinagtitinginan na ng mga tao. Walang ya talagang buhay to. Nagsisimula na naman ng mga hinayupak ha. O ano, kuya? Banata na ba natin? Hindi na dadala eh. Tara, yan damong balisong mo. Inuubos talaga ng mga tong pasensya ko eh. Malakas naming tinulak ang kariton patungo sa kinaroroonan ng nagkakagulong mga lalaki. Ilang di pa lang ang layo namin sa kanila ay malakas nang napasigaw si Kuya Argo. Hoy mga ungas! Layuan niyo ang lalaking yan. Ang lalakas talaga ng trip niyo eh, no? Tumigil si Baldo sa panggugulo niya sa lalaking tindero ng mga prutas at gulay. Saka nito binitiwan ang braso ng lalaki at pasuray-suray na naglakad palapit sa aming kinaroroonan. Bilib din naman ako sa kakapalan ng mga pagbumukha niyo eh, no, Baldo?
Kahapon, pinagulong ko na kayo sa mabatong kalsadang to. Tapos ngayon, naghahanap na naman kayo ng sakit na katawan. Kuya, papalapit na sila sa atin. Sige, ipakita mo sa kanilang balisong mo. Ako naman, ay ang tubong bakal. Tutuluyan ko na talaga ang mga to. Kuya, uminahon ka muna. Malalagot na naman tayo nito kina Tatay at Tio Mando eh. Ano ka ba? Tatakutin lang natin sila. Kaya magpakitang gilas ka lang sa paghawak mo ng balisong. Nang makalapit kami sa kinaroroonan ng mga ito, ay napatingin ako sa gawi ng tindero ng mga prutas at gulay. Baka sa anyo nito ang labis na takot at itinulak nito ang kanyang kariton papunta sa tabi ng kalsada. Nang pinaikot ko ang balisong sa ere, napaatras ang pangkat ni Baldo. Si Kuya Argo naman, pinupukpok niya ng tubo ang kanyang sariling palad upang ipakita sa mga ito na handa siyang umatake anumang oras. Ako naman ang unang sumugod kay Baldo. Sinipa ko siya ng malakas sa muka, sabay saksak sa kanyang tiyan. Akala ni Baldo talagang sinaksak ko siya, kaya napabaluktot ito ng katawan habang hawak ang aking kamay. Nang makita nito na merong kaluban ang balisong ko, nanlaki ang kanyang mga mata at biglang namutla ang labi dahil sa takot. Ano? Nawala ang pagkalasing mo, no? Nagulat ka ba? Akala mo, binutas ko na talaga ang tiyan mo. Dahil sa takot ay napaatras ito at kumaripas ng takbo papalayo sa akin. Habang si Kuya Argo naman ang humarap sa mga kaibigan ni Baldo. Pinagpapapalo niya ng tubo ang puwit ng mga kalaban nito. Napatalon sila dahil sa sakit habang sapo ang bahagi ng kanilang katawan na nasaktan. Sabay takbo rin papalayo sa amin. Nang mga sandaling yon ay pinaliligiran na kami ng mga tao. O ano? Takbo pala kayo eh! Wala talaga kayong laban sa amin! Hindi nyo kami kaya! Sigaw ni Kuya Argo habang nakatanaw sa mga lalaking tumakbo. Ang mga tao naman ay nagsimulang magbulungan, kaya ako naman ang nagsalita. Hoy kayo, tapos na ang palabas. Magsipag-uwi na kayo. Kaya aga-aga nakikiusyoso kayo. Mga chismoso talaga kayo kahit kailan eh. Raul, tol, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Hindi kuya, ayos lang ako. Mabuti naman kung ganun. Saka lang namin naalala ang lalaking tinulungan namin kanina. Nilapitan namin ito at kinumusta ang kalagayan. Pare, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Hindi pare, pero mabuti na lang dumating kayo agad. Maraming salamat sa pagkakaligtas niyo sa akin ha. Ako nga pala si Tirso. Inilahad nito ang kanyang kamay bilang pagpapakilala nito kay Kuya Argo. Tinanggap naman ito ng pinsan ko. Ako naman si Argo at ito ang pinsan ko na si Raul. Ikinagagala ko kayong makilala. Argo, Raul. Ako rin, Kuya Tirso. Salamat sa inyong magpinsan ha. Walang ano man yun. Huwag ka mag-alala, Tirso. Hindi ka naguguloy ni Baldo kahit kailan. Sana nga. Nagulat talaga ako sa ginawa nila eh. Kung di kayo dumating kanina, baka kung ano na nangyari sa akin. Yun naman ang hindi ko papayagang mangyari. Ang may mapahamak sa lugar namin nang dahil kina Baldo at sa mga kaibigan niya. Alam mo sa lugar na to, di mo lang tinatanong, ako ang batas dito. Kaya pinapangako ko sa'yo, hindi ka rito masasaktan. Kuya Tirso, tama ang sinabi ng Kuya Argo ko. Kasi dito sa lugar namin, kapag nalaman ng mga tao rito, nakasanggan dikit ka namin, aba, wala talagang gagalaw sa'yo kahit sino. Mabuti naman pala kung ganun. O paano, Tirso? Maiwan ka na namin dito ah. Sige Argo. Kailangan ko na rin umuwi. Malayo na kasi ang baryong to sa lugar namin. Sa ibang araw na lang tayo magkwentuhan na. Salamat ulit. Kapag nagpunta ka ulit dito, hanapin mo lang ang bahay namin. Kilala kami rito ng mga tao, ipagtanong mo lang. Ituturo ka agad kami. Sige. Maraming salamat ulit. Kayaan nyo at babawi na lang ako sa inyo.
kapag may pagkakataon. Huwag ka nang bumawi sa amin. Sapat nang natulungan ka namin. Di ba, Raul? Oo, Kuya Argo. Hindi nga tayo napagod sa pakikipagsuntukan kanina eh. Oo, tama ka. Kaya ayos lang kami, Tirso. Huwag ka na mag-isip ng pambawi sa amin. Hindi naman kami naghihintay ng anumang kapalit eh. Isa pa, hindi naman kami napagod kanina eh. Hindi nga kami pinagpawisan ni Raul eh. Oo, nakita ko rin. Ang galing nyo nga kanina. Ganyang mga kaibigan pa naman ang gusto ko. Kung gusto mo, Kuya Tirso, magkaibigan na tayong tatlo simula ngayon. Sige, gusto ko yan. Ang totoo eh, wala talaga akong kaibigan. Kapag nagkataon, kayo ang una kong mga kaibigan. Ayos. O paano? Aming kaibigan. Maghiwalay na tayo ah. Kailangan pa namin magtinda ng ice cream eh. Sige, mag-iingat kayo. Alis na kami, Kuya Tirso. Mag-iingat ka rin. Pagkatapos naming magpaalam kay Kuya Tirso, ay agad kaming umalis sa lugar na yon. Ipinagpatuloy namin ang pagtitinda hanggang sa nakarating kami sa gitna ng baryo. Doon na tuluyang naubos ang aming paninda. Nang pauwi na kami ni Kuya Argo, ay bigla naming pinag-usapan ang tungkol sa nangyari kanina. Kuya Argo, ano sa tingin mo? Tama kayang nakipagkaibigan tayo sa taong ngayon lang natin nakilala? Bakit mo naman naitanong yan? Di ba ang bilin sa atin ni Natatay at Tio Mando, huwag tayong makikipag-usap sa mga taong hindi natin masyadong kakilala? Ano ka ba naman, Raul? Hindi na tayo bata para dyan, no? Oo nga no, sa bagay. Sa tingin ko naman, mabait si Kuya Tirso eh. Ang alalahanin mo ay ang galit sa atin ng magkapatid na yon. Natitiyak kong makakarating na sa kanila ang ginawa nating kina Baldo at sa mga kasama niya. Hindi nga nagkamali si Kuya Argo dahil pagdating namin sa bahay, malakas na boses ng aking ama na si Tatay Nestor ang sumalubong sa amin sa pintuan. Kasama niya ang nakababata niyang kapatid na si Tio Mando. May suot na medalyong atardar ang dalawang magkapatid dahil ayon sa kanila ay dati silang manunugis ng mga aswang at hanggang ngayon ay kilala pa rin sila bilang mga antingero sa lugar namin sa baryo ng San Ildefonso. Hindi namin gusto na sumunod sa yapak nila, kaya hanggang ngayon ay suot pa rin ng magkapatid ang kanilang medalyong atardar. Ang medalyong atardar ay isang uri ng agimat o anting-anting na ginagamit bilang proteksyon laban sa lahat ng masasamang nilalang na may hatid na panganib sa taong nagtataglay nito. May ukit na dasal o simbolo ang medalyon na kayang proteksyonan ang taong may suot nito laban sa lahat ng uri ng mga sandata, kagaya ng baril at patalim. Argo, Raul, Ano na naman ba tong nabalitaan namin kanina, ha? Pwede po bang maupo muna kami bago niyo po kami sermonan? Argo anak, huwag kang sasagot-sagot ng ganyan sa Tio Nestor mo. Makinig kang mabuti sa sinasabi niya sa'yo. Nakikinig naman po kami, tay. Kaya lang pagpahingayin niyo muna kami. Galing po kami sa trabaho eh. Pagod pa kami. Hoy Argo, hindi pwede sa akin na pangangatwiran mo ng ganyan sa harapan ko, ha? Baka samayin ka sa akin. Pasensya na po kayo, Chong. Yan ba ang tinuturo mo? Sa pinsa mo si Raul, ha, Argo? Ang sumagot-sagot sa akin? Hindi po. Tay, wala naman po kasalanan si Kuya Argo eh. Isa ka pa, Raul, ha? Ang hilig mo sumali sa gulo. Tio Nestor, ipinagtanggol lang naman po namin yung isang lalaki kanina eh. Paano? Ginugulo siya ni Baldo. Kawawa naman, sinira pa nga yung kariton niya eh. Kahit na be, pwede naman kayong umawat na hindi dumadaan pa sa dash. Paano kung may patalim din sila, kagaya ninyo? Di nahanap niyo ang bunga ng kayabangan ninyong dalawa. Wala naman po nangyaring masama sa amin, Chong eh. At hihintayin niyo pa talaga na mayroong mangyaring masama sa inyo, ha? Bago kayo magtanda. Di po yung mangyayari sa amin. Dahil kaya po namin ipagtanggol ang mga sarili namin. Isa pa, di po kami matatalo sa laban. Sa ngayon hindi pa. Dahil hindi pa kayo nakakahanap ng katapat ninyo. Naku po tay, wala po kami magiging katapat ni Kuya Argo.
Ang galing-galing nga po namin kanina eh. Hindi sila umubra sa amin. Hindi nga nakatama eh. Nakita mo na, Argo? Nakita mo na? Ginagaya ka na nitong pinsan mo eh. Mayabang na rin eh. Argo anak, makinig ka kay Kuya Nestor mo. Mahirap kapag nasa sitwasyon kayo na nakahanap kayo ng katapat. Nag-aalala lamang kami sa inyo. Alam ko naman po yun, Tay. Aba, kung alam mo, bakit ginagawa mo pa rin? Ay nako. Kung ang katapangan ninyo ay ginagamit ko na lang sana sa pagiging manunugis ng mga aswang, baka matuwa pa kami ni Mando eh. Dahil may kabuluhan ang pinaggagawa niyo sa buhay ninyo. Hindi yung puro kayo yabang, puro angas. Nagkatinginan kami ni Kuya Argo. Para kasi sa amin ay hindi totoo ang mga aswang. Hinahayaan lang namin sila na magsalita ng tungkol sa ganung uri ng nilalang. Kaya nga nagtataka kami dahil sa kabila ng edad ng magkapatid na antingero ay naniniwala pa rin sila na totoong merong mga aswang. Ang pagiging mayabang namin ay kinaiinisan na rin ng mga kababaryo namin. Palagi raw kaming nanggugulo at wala na raw kaming magandang ginawa. Dumating pa nga sa punto na gusto na kaming paghiwalayin ni Kuya Argo. Balak nilang ipadala kami sa mga lola namin sa side ni nanay. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula sa lalamunan ng aking ama. Saka ito muling bumalik sa upuan at si Tio Mando naman ang nagsalita. Huwag niyo nang uulitin to, ha? Pasensya na po talaga kayo, Tay. Pero kapag nakakita po ulit kami ng taong inaargabyado ni Baldo, ay tutulungan po ulit namin. Ay nako, Kuya Nestor. Ano kaya mabuting gawin sa dalawang ito? Ano pa nga ba? Di balik sa pagsasanay. Ano po? Naku, wag naman po. Hindi kami makakapayag na hindi kayo turuan sa pakikipaglaban. Dahil kapag napalaban ulit kayo, may depensa na kayo para ipagtanggol ang sarili ninyo. Baka ito pa maging dahilan para tumigil kayo sa pakikipagbasag ulo nyo. Tay, magbabago na po kami. Huwag nyo na lang po ulit kaming sanayin sa pakikipaglaban. Masakit po sa katawan yun eh. Di ba gusto nyo ng pakikipagbasag ulo? Pwes, dito masusubukan ang galing ninyong dalawa. Tignan natin ngayon. At kapag mahusay na kayo makipaglaban, dadaling namin kayo sa kaibigan namin at doon may pusta ang magaling. Tay naman, ayaw namin doon. Baka doon na kami mamatay eh. Mga veteranong basagulerong naroon eh. Dahil sanay na sila sa pakikipaglaban. Kaya nga Argo magtilo na kayo kung ayaw ninyong ipadala namin kayo sa lugar ng blood sport. Tutal, yun naman ang hanap ninyong magpinsan, di ba? Kaya doon na namin kayo ipapadala. Nang sabihin yun ni Tatay, ay natakot talaga ako. Magaling nga kaming makipaglaban, ngunit ang lugar na tinutukoy ni Tatay ay patayan. Kapag natalo, siguradong yari talaga. Sikat ang lugar na yon sa aming baryo. Kaya tinawag nilang blood sport. Hindi namin alam kung saan ang lugar na yon dahil hindi naman sinasabi sa amin ni Tatay at Tio Mando kung nasaan yon. Palagi lang nila kaming tinatakot kapag sumusobra na kami. Kahit kasi ayaw mong pumunta sa lugar na yon, ay wala kang magagawa dahil may mga taong dudukot sa iyo at pipiringan ang iyong mga mata para hindi malaman kung nasaan ang lugar na yon. Sa pagkakataong ito, talo kami ni Kuya Argo. Kaya naman, wala na kaming nagawa kundi ang sumang-ayon sa gusto nilang mangyari upang hindi kami maipadala sa lugar na yon. O ano? Maikipag-away pa rin ba kayo? Hindi na po. Ako rin hindi na po. Sisikapin na po namin na umiwas sa gulo. Abay dapat lang, Raul. Dahil kahit anak namin kayo, kapag natsyempohan kayo ng mga mandurukot ng tao, wala kami magagawa sa inyo. Sarili na lamang ninyo ang maaasahan ninyo. Marami na ang nawala sa aming lugar na halos kagaya naming palaging napapasama sa gulo. Kaya iniisip ng magkapatid na baka mabiktima rin kami
ng ganong klaseng gawain. Ayon sa ibang saksi, maaaring dinadala sa lugar ng blood sport ang mga lalaking matagal nang nawala sa baryo namin. Kuya Nestor, kailangan na naming umuwi Malapit nang dumilim ang paligid O sige na, Mando. Bukas na lang natin ituloy ang pinag-uusapan natin. Alis na po kami, Chong. Isang tango ang itinugon ni tatay kay Kuya Argo. Inihatid pa namin sila hanggang sa may pintuan. Nang makaalis ang mag-ama, ay saka naman ako binalingan ni tatay. Nagsalubong ang mga kilay nito habang nakatitig sa akin at nakatingin sa aking balisong. Sabay kuha nito sa aking bewang. Akin na nga itong balisong mo. Tay, balik niyo po sa akin yan. Hindi na. Simula sa araw na ito, hindi ka nagagamit ng balisong. Dahil habang nasa iyo ang balisong na to, palagi kang mainit. Gusto mo palagi ng gulo. Tay naman, bigay sa akin ni Lolo Alex yan Wala akong pakialam. Ako ang pakinggan mo. Dahil kapag naubos ang pasensya ko sa'yo ko na ibabaon to. Naiintindihan mo? Yun ang unang pagkakataon na nagalit ng matindi sa akin si tatay. Upang makaiwas sa kanya, tahimik akong umalis sa harapan niya at pumasok na lang ako sa loob ng silid ko. Siyempre malungkot ako dahil ibinigay sa akin ang balisong na yon ng yumaong lolo ko. Araw-araw kaming napapasabak sa gulo, kaya hindi ko rin naman masisisi ang aking tatay kung dumating na sa punto na sinabi niya ang bagay na yon. Dadalawa lang kasi kami ni Ate Lorena na anak niya, kaya kahit papano naiintindihan ko kung bakit ganun na lamang ang takot nito. Pagkalipas ng 1 linggo, magmula nang mangyari yun, ay hindi na kami napapasama pa sa gulo. Iniiwasan din kami ng mga tao, kaya naging madali na lang para sa amin ang manahimik ni Kuya Argo. Isang araw, dumating ang hindi inaasahang bisita sa bahay. Nagkataong naroon din sina Tio Mando at Kuya Argo upang pag-usapan ang nalalapit na pagpapakasal ni Ate Lorena sa kanyang nobyong si Kuya Arman. Si nanay naman noon ay nasa kusina at nagluluto ng tanghalian. Tao po! Tao po, si Tirso po ito! Dito po ba nakatira si Raul? Nang nakilala namin ang boses ni Kuya Tirso, napatingin ako kay Kuya Argo. Kuya Argo, si Kuya Tirso nasa labas. Teka, sandali lang. Saan kayo pupunta? Pupuntahan lang po namin si Tirso, nasa labas po Aba, sino ba Tirso yun? Siya po yung lalaking iniligtas namin ni Raul. Tay, nangako po siya na babalik siya at pupuntahan niya kami sa bahay natin Kung gano'n naman pala, sige. Puntahan niyo na siya at papasukin niyo rito sa loob. Opo, Tio Mando. Sabay kaming lumabas ng bahay ni Kuya Argo. Ganun na lang ang tuwa namin nang makita si Kuya Tirso. Nakangiti ito at maraming dalang putas at pang-ulam. Nanlaki rin ang mga mata ko dahil sa tuwa. Nakita ko kasi na paborito ko yung ulam na dala ni Kuya Tirso, pusit at alimango. Pagkalapit ko sa kanya ay agad kong hinawakan ang mga dala niya. Kuya Tirso, ako na magdadala nito. Uy, Raul, umayos ka nga. Hayaan mo siya, Argo. Para sa inyo talaga ang mga yan Talaga, Kuya Tirso? Nako, maraming salamat dito. Paborito ko mga to Siya nga pala, Tirso. Napadalaw ka. Kasi gusto ko lang sana kayong imbitahan doon sa piyestahan sa baryo namin. Kuya, sumama tayo sa kanya. Listahan yun, maraming pagkain doon. Oo na, ikaw talaga basta pagkain, napakasiba mo. Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay. O paano, Tirso? Tara, para makilala ka rin ng mga magulang namin. Naku, hindi ba nakakaya sa mga magulang nyo? Ano ka ba? Huwag ka lang mailang. Mababait ang mga yun. Nakita kong inakbayan ni Kuya Argo si Kuya Tirso. Papasok sa bahay namin. Nauna lang kasi ako sa kanila ng konti. Pagpasok ko sa loob,
ay nagulat sina tatay at Tio Mando sa mga dala ko. Kasunod ko naman na pumasok sina Kuya Argo at Kuya Tirso. Pasok kayo. Maupo ka. Salamat po. Mukhang nag-abala ka pang pumunta rito sa amin ha. Naku, hindi naman po. Argo anak, ikuha mo nga ng maiinom na kape ang bisita mo. Naku, ay wag na ho. Salamat na lang po. Kakatapos ko lang po kasi magkape bago ako nagpunta rito eh. Ano ba sadya mo sa dalawang ito ha, Tirso? Bala ko po sanang imbitahan sila sa baryo namin. Fiesta po kasi ron. 2 araw po mula ngayon. Saan ba ang baryo ninyo? Sa baryo po ng Santa Ines. Nagkatinginan sina tatay at Tio Mando nang mabanggit ni Kuya Tirso ang pangalan ng baryo nila. Tila alam nila ang lugar na yun. Sigurado ka bang taga roon ka? Opo, bakit niyo naman po naitanong? Wala naman. Masyado kasing malayo ang lugar ninyo sa baryo namin. Paano ka kagad nakarating dito? May sarili po kasi akong kalesa. Kaya naman pala. Papayagan niyo po ba sila sumama sa akin sa baryo namin? Pwede bang pag-isipan muna namin magkapatid? Pwede naman po, wala pong problema. Pero sana po payagan niyo po sila. Gusto po kasi silang makita at makilala ng mga magulang ko upang pasalamatan sa ginawa nilang pagliligtas sa akin. Kung hindi po kasi dahil sa mga anak ninyo, baka napahamak na po ako ngayon. Walang anuman yun, Tirso. Siya nga pala, ako si Mando. At siya naman ang Kuya Nestor ko. Ako ang tatay ni Argo. At si Kuya Nestor naman ang tatay ni Raul. Masaya po akong makilala kayo. Nagbigay galang si Kuya Tirso sa mga magulang namin matapos namin siyang ipakilala. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin si Kuya Tirso sa aming lahat. Hihintayin na lamang daw niya ang tugon namin sa 2nd araw. Maghihintay raw ito sa tarangkahan at kapag hindi daw kami dumating ay nangangahulugang hindi kami pinayagan. Magaan ang loob ni Tatay at Tio Mando sa bago naming kaibigan na si Kuya Tirso. Wala kaming kaalam-alam ng mga oras na yon na ito pala ang simula ng aming kalbaryo sa buhay. Nang maipasok namin ni Kuya Argo sa kusina ang mga dala ni Kuya Tirso, hindi namin alam na lumabas ang magkapatid at masinsinang nag-usap sa likod ng bahay namin. Kuya, ano sa palagay mo? Papayagan ba natin ang mga bata? Oo naman. Sa tingin ko ay mabuti ang pamilya ni Tirso. Nakita mo naman na nag-abala pang pumunta rito para ipaalam ang dalawang yun. Ibig sabihin nun, nanggaling siya sa mabuting pamilya. Paano kung may mga aswang palang namiminsala sa lugar na yun? Hindi ba't sumulat naman ang kaibigan natin na tahimik na ang lugar na yun? Payagan na natin sila kaysa naman makipag-away na naman dito. Kahit na papano, mapapanatag ang loob natin kapag naroon sila. Kuya Nestor, hindi ako mapapanatag kapag malayo sa akin ang anak ko. Natatakot ako. Paano kung si Tirso pala ang taong nagdadala ng mga biktima sa lugar na kinaroroonan ng Bloodsport? Isipin mo yun. Sus, hindi magagawa ni Tirso yun. Wala sa itsura niya ang gagawa ng bagay na yun. Isa pa, tigilan mo na nga kakaisip ng kung ano-ano para hindi ka nag-aalala. Pero Kuya Nestor, alalahanin mo, hindi naman talaga natin alam kung nasaan ang lugar na yun. Ikaw na rin na nagsabi na wala naman talagang nakakaalam sa lugar na yun, di ba? Isa pa, hindi sila pababayaan ng kaibigan natin doon. O siya, sige. Ikaw na nga ang bahala. Oo, pero umaasa pa rin ako na mahahanap ko rin ang lugar na yun ng Bloodsport. Natitiyak kung doon matatagpuan ang mga taong matagal nang nawawala sa baryo natin. At kapag nahanap ko kung nasan ang lugar na yun, hindi ka na mag-aalala ng ganyan. Kuya Nestor, akala ko ba'y pinag-usapan na natin to? Tama na, tumigil ka na. Tapos na tayo sa pagiging manunugis ng mga aswang. Hahayaan na lang ba natin na may mawala pa sa baryo natin? Hindi rito matatapos ang pagiging manunugis natin ng mga aswang. Yan ang tatandaan mo, Mando.
Yun ang isang bagay na inililihim sa amin ni Tatay at Tio Mando. Lihim nilang hinahanap ang lugar kung saan matatagpuan ang tinatawag na blood sport. Tumigil ka na, Kuya Nestor. Matagal na tayong tumigil sa paghanap ng mga aswang. Sige ka, kapag nalaman to ng mga asawa natin, yari talaga tayo, sinasabi ko sa'yo. Ikaw naman, Mando. Idadamay mo pa ako sa pagiging under-Bisaya mo. Eh paano, sa tono kasi ng pananalita mo, Kuya? Papayagan mo talaga ang mga bata. Bakit nga hindi? Mapipigilan ba natin sila? Nakita mo naman ang itsura nila, di ba? Gusto nila sumama. Kung hindi natin sila papayagan, tsak, natatakas sila, kaya mabuti na to. Alam natin kung saan baryo sila pupunta. Oo nga no, kung sa bagay, baka nga tahimik ang lugar na yun. Kaya magtiwala na lang tayo sa mga anak natin. Isa lang naman ang inaalala ko, Kuya Nestor eh. Ano na naman yun? Ang makipag-away na naman sila sa lugar na yun. Abay, bahala na sila. Doon sila matututo. Yun ang naging pag-uusap ng magkapatid tungkol sa pagpunta namin sa baryo ni Kuya Tirso. Kaya pagkalipas ng 2 araw, habang sakay kami sa kalesa, ay hindi pa rin ako makapaniwalang papunta na kami sa baryo ng Santa Ines. Yakap-yakap ko noon ang aking bag na may nakalagay na ilang piraso ng damit. Habang tinatahak namin ang daan, ay nagtanong si Kuya Argo. Raul, Ano kaya nakakainin na Tatay at Tio Nestor, no? Pinayagan kasi tayo eh. Ewan ko, Kuya. Nagulat din nga ako dahil pumayag sila eh. Alam mo, Raul, naisip ko. Baka dahil sa palagi tayo nakikipag-away, kaya binigyan tayo ng laya upang mabigyan din ng leksyon. Sus, hindi yun sa ganun, Kuya. Di ba ganun ng mga magulang? Kapag napagalitan ng mga anak, saka ibibigay ang gusto. Parang suhol, ganun. Pambihira namang katwiran mong yan, oo. Iba kasi ang nararamdaman ko eh. Alam mo yun, parang kinakabahan ako eh. Labis lang ang tuwa natin, kaya kaganyan. Oo nga, baka nga dahilan dun. Habang papalapit kami sa arko ng baryo, ay mas lalong tumindi ang kagustuhan namin na makita ang baryo ni Kuya Tirso. Hanggang sa bumaba kami ng kalesa at nakita na nga namin na naghihintay roon si Kuya Tirso. Nakatayo ito sa kubo na malapit sa tarangkahan. Nakangiti ito ng matamis nang mapagtanto niyang pinayagan kami ng mga magulang namin. naku, akala ko talaga hindi na kayo darating eh. Pwede ba naman yung Tirso? Ang ayos-ayos ng pagpapaalam mo sa amin eh. Kuya Tirso, ang layo pala talaga ng baryo nyo sa baryo namin. 1 oras ding mainit ang puwet ko sa haba ng biyahe. Aba, talaga malayo ang lugar namin. Kaya alam niyo na ang sakripisyo ko para lamang maimbitahan kayo sa aming pagdiriwang. Oo na. Asya nga pala, Tirso. Gano'n ba kasaya ang piyesta rito sa inyo? Nako, masayang masaya. Isa pa. Dito ay makakakita ng magagandang laban ng mga magagaling na hindi niyo pa nakikita sa buong buhay niyo. Sa puntong yun, ay bigla akong kinabahan. Iba ang nararamdaman kong bigat sa lugar ni Kuya Tirso. Idagdag pa ang kakaibang itsura ng daan, pati na ng mga banderitas. Imbis na plastik ang gamitin sa banderitas, ay dahon ng anahaw ang naroon. Maganda sana ang pagkakagawa, kaya lang ay parang may mali. Naglalakad na kami noon sa mabatong kalsada nang mapatingin ako sa gawi ng isang malaking puno. Nagulat ako nang makita kong lumabas mula sa likod ng puno ang isang matandang lalaki na may dalang gasera at may hawak itong tungkod. Gasera? Kahit tirik ang araw? Ano yun? Pambihira, ano kayang klaseng lugar to? Kakaiba ang matandang ina. Nakakatakot ang kanyang itsura. Napatitig ako sa matandang lalaki na nakikipagtitigan din sa akin. Hindi siya napapansin ni na Kuya Argo at Kuya Tirso dahil abala sila sa pag-uusap, kaya naman tinawag ko sila. Kuya Argo, Kuya Tirso, sinong matandang yun? Ha? Saan? Ayun o,
Yung nakatayo sa tabi ng puno? Aba, oo nga, Tirso. Nakakatakot naman ang itsura ng matandang yun. Ang alin ba? Bakit wala ako nakikita? Ay naku, tara na nga. Huwag kayong magtututuro sa lugar na to. Baka mamaya may elementong hindi nakikita eh. Sumunod pa sa atin. Halos hilahin kami ni Kuya Tirso palayo sa lugar na yon. Hindi kami makapaniwalang hindi nakikita ni Kuya Tirso ang matandang nakita namin sa kakahuyan. Magtatanong pa sana ako, ngunit nagsalita na si Kuya Tirso. Hindi naman yata kayo matatakotin, di ba? Hindi, Tirso, bakit? Dito kasi sa lugar namin ay marami ang naninirahan ng mga nilalang na hindi nakikita. Kabilang sa kanila ang mga engkanto at aswang. Nagkatinginan kami ni Kuya Argo. Hindi namin inaasahan na totoo pala talaga ang mga sinasabi sa amin ni na Tatay at Tio Mando tungkol sa mga nilalang na katulad ng aswang. Teka, anong ibig mo sabihin, Tirso? Naniniwala ang mga taga rito sa mga aswang. Eh kayo ba? Naniniwala rin ba kayo sa mga ganong klaseng nilalang? Hindi eh. Pero sina Tatay at Tio Nestor, naniniwala sila sa mga aswang. Totoo sila. Kahit nga ako hindi rin makapaniwala eh. Mabuti na lang. At mababait din sila. Hindi naman sila nananakit. Huwag mo lang silang pakikialaman. Kung ganun, Kuya Tirso, nakakita ka na ng totoong aswang? Oo naman. Pero mabilis lang dahil umalis ka agad. Sa awa naman ng Diyos, wala pa namang nababalita ang ginagambala rito ng mga aswang. Kaya nga, hinilaw ko kayo kanina eh, dahil baka aswang o kaya malignong nakita nyo. Sila ang mga nilalang na may kakayahang tagabulag. Ano ka mo? Ano yung tagabulag? Yun ang kakayahan ng mga nilalang na nabanggit ko sa inyo kanina. At totoo, wala talaga akong nakita kanina. Ang ipinagtataka ko lang, paano nyo nakikita ang matandang itinuturo nyo sa akin? Anong paano? Ordinaryong tao lang naman ang matandang yun eh. Kagaya nga na sinabi ko, wala akong nakita sa lugar na itinuturo nyo sa akin kanina. Maliban na lang kung may kakaiba sa inyong dalawa. Anong ibig mo sabihin, Kuya Tirso? Ang ibig ko sabihin, kung kayo ay nakakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, nangangahulugan na may dugo kayong manunugis ng mga aswang o di kaya naman ay isang antingero o kaya ay albularyo. Bukas ang inyong ikatlong mata. Muntik akong masamid ng mga sandaling yon dahil lahat ng sinabi ni Kuya Tirso ay tugma sa pagkatao ni na Tio Mando at Tatay. Dating manunugis ng mga aswang ang aming mga tatay. Isang antingero rin na kumakalaban dati sa pinuno ng mga aswang. Ngunit binaliwala namin ni Kuya Argo ang tungkol sa nakaraan ng magkapatid dahil hindi kami naniniwala noon sa mga aswang. Pero nang marinig namin ang kwento ni Kuya Tirso, ay saka lang kami naniwala. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, kung saan ay umakyat pa kami ng burol, natanaw namin ang malawak na talahiban at sa gitna nito ay merong maliit na komunidad. Sa wakas, nandito na tayo. Ito ang maliit naming komunidad. Maligayang pagdating sa aming lugar. Wow! Ang ganda pala sa lugar nyo, Kuya Tirso. Pare-pareho ang itsura ng mga bahay ah. Lahat ay yari sa kugon at kawayan. Teka, kaninong bahay yung nasa gitna? Yung pinakamalaki? Alin? Ayun o yung yari sa tabla at kawayan? Bahay namin yun. Kung hindi nyo kasi naitatanong, si Tatay Roberto ang pinuno sa tribong ito. Teka, ibig sabihin isang tribo kayo rito? Isang angkan, ganun? Oo, Argo. Lahat sila ay pamilya namin. Disiplinado ang mga tao rito at magiliw humarap sa mga bisita. Lalo na sa inyo, para sa amin, espesyal kayo dahil nabanggit ko sa kanila na tinulungan niyo ako mula kay Nabaldot sa mga kasama niya. Kuya Argo, tayo pala ang bida rito eh. Oo, Raul. Sikat kayo rito sa lugar namin. Halina kayo sa loob nang makilala kayo ng mga magulang ko. Siguradong sabik na sabik silang makita kayo. Talagang nakakataba ng puso kapag yun
ang maririnig mo sa isang bagong kaibigan. May silbi pala ang ginawa namin kay Kuya Tirso. Ganito pala kasaya ang maging bayani sa harap ng maraming tao. Pagpasok namin ng tarangkahan, ang ngiti sa labi ko ay napalitan ng gulat dahil sa presensya ng mga taong nakaabang sa amin doon. Nagkatingin ng kaming dalawa ni Kuya Argo, maging siya ay nagulat din sa pagdagsa ng mga tao na papalapit sa amin. Maligaya silang sumalubong sa amin. Maayos ang kanilang kasuotan at amoy sampagita ang kanilang pabango. Malayo sa lugar na pinanggalingan namin at bukod pa dito ay tahimik ang paligid at maraming nakatanim na gulay sa bawat bakuran. Ang ibang natuwa sa aming pagdating ay humawak pa nga sa aming braso. Tuwang-tuwa sila na parabang ngayon lamang sila nakakita ng kagaya naming tao. Kaya naman, hindi ko na napigilan ng aking sarili at nagtanong na ako kay Kuya Tirso. Talaga bang ganito sa lugar niyo, Kuya Tirso? Oo, hayaan niyo na sila. Ganyan talaga silang sumalubong sa mga bisita namin eh. Ganyan sila magpakita ng pasasalamat sa inyo. Dahil sa narinig namin at ipinakita ng mga tao, para bang bigla kaming nahiyang gumawa ng masama sa lugar na yun. Parang ayaw na naming makipag-away dahil imposibleng may karahasan sa lugar ni Kuya Tirso. Lahat kasi sila ay nakangiti. Isa lang naman ang napansin ko sa katawan ng mga taong sumalubong sa amin. Lahat sila ay payat at maitim. Inilinga ko ang paningin ko sa paligid. Wala rin kaming nakikitang baboy o anumang karne na panghanda sa piyesta. Subalit, marami ang naglalakihang kawa at kaldero na kasya ang isang buong baka. Ayon kay Kuya Tirso, namana pa raw nila ang malalaking kawa na yun sa kanilang mga ninuno. Kuya Tirso, nasan po ang baboy na panghanda ninyo? Naku, dinadala lang dito para lutuin ang mga karne na panghanda. Lahat ng bahay sa ibaba ng burol, kanya-kanya sila ng dala ng pagkain. Ang galing pala ng piyestahan sa inyo, kakaiba. Sinabi mo pa. Dinadayo rin to ng mga taga-ibang lugar. Alam niyo ba kung bakit? Bakit, Kuya Tirso? Dahil sa masasayang palaro na ginaganap sa aming lugar. Maswerte kayo dahil kayo ang manonood ng palarong sinasabi ko. At sikreto muna para masaya, ha? Mukhang masaya nga, Kuya Tirso, ah. Teka, kailan ba gaganapin ang piyestahan? Sa kabilugan ng buwan, isasabay na kasi sa kasalang bayan eh. Yung libreng kasal ng mga mag-asawang hindi pa nagpapakasal bago sila magsama. Aba, ayos yun ah. Tsak na masaya nga. Panigurado maraming magagandang babae na manonood ng kasalan at palaro. Naku, sinabi mo pa, Raul. Kaya hindi kayo magsisisi sa pagpunta nyo rito. Maya-maya pa ay nakarating kami sa tapat ng pintuan ng bahay ni Kuya Tirso. Pinagbuksan agad kami ng mga tao sa loob noon at bumungad sa amin ang lalaki na kasing edad ni tatay. Maayos rin ang pananamit nito at mukhang iginagalang siya ng mga tao. Oh, halina kayo! Pumasok na tayo sa loob. Sinalubong na pala tayo ni nanay at tatay eh. Siya nga pala. Siya ang aking ama, si Tatay Roberto. At siya naman ang aking ina, si Nanay Ising. Magandang araw po sa inyong mag-asawa. Tumangulang ang mag-asawa habang matamis silang nakangiti. Sinabi ng mga ito sa amin na maligaya raw sila dahil kami ay nakarating. Maraming salamat po sa pag-iimbita niyo sa amin sa piyestahan ninyo, Tatay Roberto. Nalaman namin na 2 araw palang gaganapin ang piyesta. Magsisimula yun mamayang gabi. 2 araw din nagaganapin ang kakaibang palaro. Kaya ibig sabihin nun, 2 araw rin kaming mananatili sa kanilang tribo. Pagkatapos naming maupo sa upuang gawa sa kawayan, ay nagsimula ng magsalita si Kuya Tirso. Malaya kayong gumala sa lugar namin, Argo, Raul. Pero huwag kayong lalayo ha. Baka maligaw kayo. Hindi nyo kabisado ang lugar namin. Hindi kami aalis dito, Kuya Tirso. Kundi ka namin kasama. O sige, walang problema.
Maraming salamat, Tirso ha. Parang masaya talaga ang piyesta dito sa inyo. Aba, oo naman. O hala, sige na. Magpahinga na kayo. Ay, siya nga pala. Hindi ba muna kayo kakain? Hindi na muna. Bago kami umalis sa bahay, kumain na kami. Magpapahinga na lang siguro kami. Ang layo kasi ng baryo nyo, parang napagod ako sa biyahe. Kung ganun, sasamahan ko muna kayo sa bahay na pansamantalan yung matutuluyan. Sukbit ang aming bag nang lumabas kami ng bahay ni Kuya Tirso. Nakita pa namin ang mga tao roon at masayang kumakaway sa amin. Lahat sila ay nakangiti at yumuyuko kapag napapadaan kami. Ngunit hindi nakaligtas sa paningin ko ang mga butas sa lupa sa paligid ng bakod. Kuya Tirso, napansin ko parang may mga balon sa paligid ng bakod. Kasya ang tao ah. Ang mga balon ba na to? Dito kasi namin binabahugan ang mga alaga naming musang. May mga musang sa loob ng bawat balon. Naniniwala kasi kami na swerte sa pamumuhay ang mga musang. Sa amin din naman pero may sadya silang kulungan. Naku, bawal sa amin yun. Ang magkulong ng hayop. Hayaan nyo. At kapag babahugan namin sila, ay tatawagin namin kayo upang makita ninyo kung gaano sila karami. Matutuwa kayo dahil napakalambing nila sa tao at hindi rin sila nangangagat. Sige, Kuya Tirso. Hanggang sa tumigil kami sa tapat ng kubo na gawa sa kugon at kawayan. Maganda, maliit, kasya ang 2 tao. O paano? Maiwan ko na muna kayo rito para maitabi nyo na ang mga gamit ninyo at makapagpahinga na rin kayo. Sige Tirso, maraming salamat ulit. Ingat ka, Kuya Tirso ah. Salamat. Isang matamis na ngiti ang itinugon ni Kuya Tirso sa aming dalawa ni Kuya Argo bago ito tuluyang umalis. Pagpasok namin sa bahay ay bumungad sa amin ang maaliwalas na loob ng kubo. 2 pinto, bintana at 2 katririn ang naroon sa iisang kwarto. Talagang pinaghandaan kami ni Kuya Tirso. Kuya Argo, 2 rin pala ang kabinet na gawa sa kawayan oh. Ang ganda naman ng kubon to. Oo nga Raul, iba to sa mga napunta nating lugar. Binuksan namin ang aming bag at pagkatapos nun, itinabi namin ang aming mga dalang damit sa kabinet. Ngunit sabay kaming napakunot ng noo nang makita namin ang isang pamilyar na sandata sa ilalim ng bag namin. Ganon din ang sandatang dala ni Kuya Argo. Nalaman kasi namin na pinabaunan kami ng armas ng aming ama. Hala, ipinadala sa akin ni tatay ang balisong ko. Sa akin naman, ang nakil ko o liyabe. Ang nakil o liyabe ay isang uri ng sandata na isinusuot sa kamay upang gamiting panuntok sa kalaban. Dahil hindi namin inaasahan na pababaunan kami ng ganitong klaseng sandata, ay natuwa naman kami ni Kuya Argo. Liyabe to ni tatay nung manunugis pa siya ng mga aswang. Minsan niya nang ibinigay ito sa akin, pero binawi nang madalas tayong napapasama sa gulo. Ako naman, kababawi lang ito sa akin noong nakaraang araw. Hindi ko naman inaasahang ibabalik sa akin to ni tatay. Mabuti na rin na nangyari to. Nakalimutan ko talagang magdala ng sandata eh. Hindi tayo pakaba-kaba dahil meron tayong armas, di ba? Kaya lang nakakahiya kay Kuya Tirso. Baka mamaya pag nakita niya to sabihin niya wala pa tayong tiwala sa lugar nila. Problema ba yun? Di tago nating mabuti. Baka mamaya kasi makita niya rito yan pag naiwan natin dito. Isipin pa niya, pinaghahandaan natin sila. Tama lang ang naisip mo, Kuya. Para kapag hinihingi ng pagkakataon, di meron tayong panabla, di ba? Nang magkasundo kami, ay sabay naming isinilid yun sa aming bulsa. Dala naman ng labis na pagod, ay agad kaming nakatulog. Hindi namin namalayan ang oras at dumilim na ang paligid ng aming bahay. Nagising lang kami sa pagbukas ng panara ng aming bintana sa aming kwarto. Lumundag mula roon ang isang matandang lalaki na mayroong dalang gasera. Napansin ko na ilaw pala ng alitaptap ang laman ng gasera. Nagulat din kami
sa tungkod ng matanda na agad na ipinangharang sa aming bibig ni Kuya Argo. Sabay senyas ng matanda na wag daw kaming maingay. Hindi kami maaaring magkamali. Siya ang matandang lalaki na nakita namin sa kakahuyan, na sinasabi ni Tirso na wag naming lalapitan at papansinin. Ngunit si Kuya Argo, kinausap niya ang matandang lalaki na naupo sa tabi ko. Teka, sino ho kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Bakit ho kayo nandito sa loob ng silid namin? Ako si Lolo Ernig. Hindi kayo dapat nandito. Bibigyan ko lamang kayo ng babala. Kailangan ko kagad makaalis sa lugar na ito. Ano pong babala ang sinasabi nyo? Huwag na huwag kayong kakain ng pagkain ihahain nila o kahit uminom ng tubig nila. Naiintindihan nyo ba? Ho? Bakit ho? Huwag ka ng maraming tanong. Basta makinig kayong mabuti at tandaan ninyo ang mga sinabi ko. Huwag na huwag kayong tatanggap ng pagkain at tubig mula sa mga taong ganito. Maging alerto kayo sa paligid. Mag-iingat kayo. Saka ako na lamang ipapaliwanag sa inyo ang lahat sa susunod nating pagkikita. Tandaan ninyo mga sinabi ko. Isa pa, walang dapat makaalam na kinausap ko kayo. Teka, sandali lang po, Lolo Erning. Hindi po namin naiintindihan ang ibig nyo sabihin eh. Nagmamadali po kayo eh. Dahil 20 minuto na lang ang bisa ng aking dignum sa loob ng gaserang ito. Kapag lumampas ako sa nakatakdang oras, mararamdaman nila ang aking presensya at makikita nila ako dito. Teka, sino po sila? Ipaliwanag niyo po ng maayos. Sige na, wala ng oras. Dahil ang gaserang dala ko ay may sa tagabulag. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nakikita ng mga aswang. Kaya makinig kayong mabuti at magtiwala lamang sa sasabihin ko. Wala nang maraming tanong. Hala, kailangan ko nang umalis. Marami pa sana akong itatanong ng mga sandaling yun. Subalit, mabilis na nakatalon uli ang matanda mula sa bintana. Nagkatinginan pa kaming dalawa ni Kuya Argo at hinabol pa namin siya ng tanaw hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Saka naming isinaradong mabuti ang bintana. Kuya, anong ibig sabihin ng matandang yun? Napakabilis naman niya magsalita. Hindi niya piniliwanag sa atin ng maayos kung anong ibig sabihin niya. Isa pa, nabanggit niya ang aswang. Isa lang ang naiintindihan ko sa lahat ng mga sinabi niya, Raul. Binibigyan niya tayo ng babala na mag-ingat sa mga tao rito. Hindi natin kakalimutan ang sinabi niya na huwag tayong titikim ng pagkain nila. Pambihira naman oo. Paano natin gagawin yun? Pestahan to eh. Gagawa na lang tayo ng paraan kung paano. Ang hirap naman nun. Nakakalito tuloy. Diyos ko, mukhang ito lang sinasabi sa atin ng ating tatay. Kinakabahan ako. Ano nang gagawin natin? Ganito na lang kuya. Itabi natin na maayos ang ating sandata. Baka nga may mali sa lugar na ito. Dahil sa kakaibang babala ng matandang si Lolo Erning, ay tuluyang nagulo ang aming isip. Dahil doon ay hindi kami dinalaw ng antok. Samantala, habang kami ay nasa loob ng silid, ay wala kaming kaalam-alam na meron na palang nagaganap na lagim sa kakahuyan. Isang nilalang ang basta na lamang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. May taglay itong nagliliwanag na mga mata na parabang ilaw sa flashlight. May angil din itong nakakakilabot at hindi lang siya nag-iisa. Marami sila na pinagtutulungang atakihin ang lalaking naligaw lamang sa gubat na yon. Para mangaso. Dala nito ang pana na hindi nagamit dahil agad na itong pinag-agawan ng mga nakakatakot na nilalang. Habang abala ang mga ito sa paglantak sa katawan ng kaawa-awang biktima, nakatayo si Lolo Erning. Ilang di pa lang ang layo nito sa mga aswang. Mahigpit nitong hawak ang tungkod at gasera na naging dahilan upang walang makapansin sa kanya. Itinaas ng isa sa mga aswang ang kanyang kuko na mayroong matutulis na dulo na para bang gunting. Isinaksak niya ito sa tiyan ng kanyang biktima
at pinunit na para bang papel. Pinagsaluhan nilang lahat ang laman loob ng lalaki na tuluyang binawian ng buhay. Hindi maaari. Nagsisimula na silang magasik ng lagim. Sinasabi ko na nga ba? At kasama ito sa plano nila. Kailangan ba iligtas ko ang 2 binatang yon? Dahil hindi ako maaaring magkamali. Delikado ang buhay nila rito. 3 tuktok sa lupa ang ginawa ni Lolo Erning gamit ang kanyang tungkod. Kaya nakuha niya ang atensyon ng mga aswang. Yun ang palatandaan na tuluyang natapos ang bisa ng tagabulag sa kanyang gasera. Kaya agad siyang nakita ng mga ito. Tumayo ang mga nilalang at bumakas ang takot sa kanilang muka. Mga walang hiya kayo. Hindi na kayo makakatanggi sa akin. Talaga palang kumakain na naman kayo ng karne ng tao. Nang mapagtanto ng mga ito na si Lolo Erning ang nakatayo sa kanilang harapan, umatake sa matanda ang mga aswang. Ang iba naman ay dumaan sa ilalim ng lupa para labanan si Lolo Erning. Nagagawa nilang magukay ng mabilis sa lupa gamit ang kanilang matutulis na mga kuko. Balak sana nilang itago sa matanda ang kanilang ginagawa, subalit nabisto sila nito. Hindi namin alam ng mga oras na yon na ang matandang nakausap namin ay isa palang malupit na manunugis ng mga aswang. Siya rin ang pinakamataas na uri ng antingero na merong kakayahang magbigay ng anting-anting sa iba. Agad na pinalo ng matandang antingero at manunugis ng aswang na si Lolo Erning ang unang aswang na lumitaw sa lupa para atakihin siya. Gamit ang tungkod ay tumama iyon sa liig ng aswang. Bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan hanggang sa masunog ito na para bang papel. Natangay naman ng hangin ang abo nito. Ang matandang lalaki naman na si Lolo Erning ay nagtataglay ng dignum bato. Ayon sa paniniwala ng kagaya niyang mga antingero, ang dignum bato ay nagtataglay ng lakas at tagabulag sa kalaban. Hindi rin tatablan ng patalim o bala ng baril ang taong nagtataglay nito. Ito ang dahilan kung bakit may kakayahan ang matanda na makapagkubli sa maliwanag na paningin ng mga aswang. Kadalasan, ang dignum bato ni Lolo Erning ay inilalagay niya sa loob mismo ng kanyang gasera upang magamit niya rin itong sandata laban sa mga aswang. Hindi ko napapayagang mabuhay pa kayo. Dahil uulitin nyo lang ang ginawa nyo at hindi magtatagal, ay gagayahin na rin kayo ng mga anak ninyo. Akala nyo ba ay hindi ko malalaman ang plano ninyo? Kaya kayo nagdala ng 2 dayo rito. Ngunit nagkamali kayo ng bibiktimahin. Hindi sila mga ordinaryong tao. Agad na inatake ni Lolo Erning ang mga aswang. Para lang nang hahampas ng katawan ng saging ang matanda dahil nagawa niyang pabagsakin ang lahat ng mga kalaban na umatake sa kanya hanggang sa masunog ang katawan ng mga ito. Nang maubos niya ang mga aswang, ay tuluyan na siyang umalis sa lugar na yun at naglakad na para bang walang nangyari. Hanggang kami ni Kuya Argo ng mga oras na yon ay mahimbing nang natutulog dahil sa wakas ay dinalaw na rin kami ng antok. Wala kaming kaalam-alam na merong isang pares ng mga mata ang nakatingin sa amin mula sa nakabukas na bintana. Nakangisi ang nilalang habang tumutulo ang malapot nitong laway na para bang natatakam sa aming katawan. Kasunod nun, ang mahinang yabag ng mga papalayo sa aming kubo. Pagkagising namin ay bahagya pa kaming nagulat nang magisnan namin si Kuya Tirso. Nakaupo siya sa tabi ng aking katre. Nakangiti siya na para bang matagal na siyang naroroon at pinagmamasdan lang ang mukha namin habang natutulog. Kaya naman, agad kaming napabalikwas ng bangon. Si Kuya Argo ang agad na nagtanong kay Kuya Tirso. O Tirso, kanina ka pa ba dyan? Nakakagulat ka. Pasensya na. Oo, kanina pa ako dito.
Hindi ko muna kayo ginising dahil nahihiya ako sa inyo eh. Ang sarap-sarap kasi ng tulog nyo eh. Pambira, ang lakas nyo palang humilik ha. Ikaw pa talaga ang nahiya sa amin ha. Sana ginising mo kami. Nakakaya tuloy sa'yo. Ano nga pala sadya mo? Ipinapasabi ni Tatay Roberto na sa bahay na raw kayo kumain ng almusal. Nagpaluto siya ng pusit at alimango. Tikman nyo rin ang sariwang gulay na sitaw. Tila kumalam ang sikmura ko sa sinabing yun ni Kuya Tirso. Lahat kasi ng binanggit niya ay talaga namang paborito ko. Pero bigla akong kinabahan nang maalala ang bilin ng matandang si Lolo Erning. Kaya naman, nag-alala akong napasulyap sa gawi ni Kuya Argo nang bumakas rin ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi namin napag-isipan ang plano kung paano namin maiiwasan ang pagtikim sa pagkain ng pamilya ni Kuya Tirso. Pwede bang dito na lang kami kumain? Nakakahiya kasi sa inyo eh. Ano ba nakakahiya? Mga bisita ko kayo rito, di ba? Hala sige na, bumangon na kayo at igagala ko kayo sa labas ng tribo namin. Maliligo tayo dun sa may talon. Kung siguro hindi namin nakilala si Lolo Erning, ay matutuwa kami sa sinabing yun ni Kuya Tirso. Kaya lang, ang tuwa ay napalitan ng pinagsamang takot at pag-aalala. Parang nawala ang kayabangan namin ng mga sandaling yun. Maya-maya pa ay tumayo na si Kuya Tirso. Mauna na ako sa inyo ha. Hihintayin ko na lang kayo sa labas. O sige na, magpalit na kayo ng damit at aalis na tayo. Nahabol na namin ng tingin si Kuya Tirso nang lumabas ito sa aming silid. Saka ako nagmadaling lumapit sa katre ni Kuya Argo. Kuya Argo, anong gagawin natin? Tsak na hindi tayo makakaiwas sa pagkain nila. Sandali, nag-iisip ako eh. Huwag ka muna maingay. Pero kuya, naghihintay sa atin sa labas si Kuya Tirso. Tsak na magtataka siya kung matatagalan tayo. Ano na? Umiisip ka na ng plano. Sandali nga lang. Mas lalo ako natataranta sa yung ingay-ingay mo eh. Baka naman hindi totoo yung sinasabi ng matandang yun. Baka naman tinatakot niya lang tayo. Ewan ko kuya. Pero mabuti na rin yung sumusunod tayo para walang maging problema. Mahirap magsisi sa uli aba. Mukha kasing kakaiba talaga ang lugar na to eh. Oo nga eh. Pero tumahimik ka muna. Mag-iisip lang ako. Argo, Raul! Matagal pa ba kayo? Mas lalo kaming nataranta ng mga sandaling yun. Dahil panay ang tawag ni Kuya Tirso mula sa labas. Kaya naman, wala na kaming nagawa kundi ang magpalit ng damit. Hindi na kami nakapag-isip ng plano dahil nagulat kami nang biglang bumalik si Kuya Tirso at nagmamadali na ito. Tara na, ang tagal nyo naman. Masamang pinaghihintay ang Gracia. Oo na, sige. Bibilisan na namin, pasensya ka na. O sige na, lalabas na ulit ako. Bilisan nyo na ha. Dahil sa pagmamadali, ay wala na nga kaming nagawa kundi ang sumama kay Tirso papunta sa bahay nito. Nadatnan namin kami na lang ang hinihintay sa pagkainan. Nagulat kami dahil marami ang nakahandang pagkain at bigla naming nakalimutan ang mga bilin sa amin ni Lolo Erning. Nagutom talaga ako nun. Wala kaming kaalam-alam ni Kuya Argo na ang pagkaing nakahain ay may sangkap na nakakagana sa pagkain. Tuluyan na kaming nahila ng kakaibang puwersa mula sa amoy ng pagkain. Agad kaming naupo sa bangko at diretsyong dinampot ang plato na may laman na adobong pusit. Nakalimutan namin ang bilin sa amin na matanda at hindi na kami maawat sa pagsubo. Tila hindi rin kami nabubusog. Grabe, napakasarap naman ng pagkain to. Salamat sa mga handa mo, Tirso ha. Oo, Argo, para sa inyo talaga ang mga yan. Inihanda talaga namin yan para sa inyo. Kasi gusto namin busog kayo bago sumapit ang piyesta. Hala, sige na, kain lang kayo ng kain. Magpakabusog kayo. Pagkalipas ng ilang minuto, ay naramdaman namin ang pagbigat ng talukap ng aming mga mata. Kasunod ng pagsubsob namin sa lamesa at tuluyan na nga kaming nawalan ng malay. Nagising ang natutulog naming diwa sa maingay na paligid. Mula yun sa tunog ng tambol at sigawan ng mga taong
tila nagsasayawan sa harapan namin habang ang aking kamay ay masakit dahil nakagapos ako sa kawayan. Pagmulat ko ng mga mata ay tumambad sa aking paningin ang malawak na ring nagawa sa kawayan. Sa loob nun ay ang lalaking sugatan. Napalinga ako sa tabi ko at nakita kong nakagapos din si Kuya Argo. Wala kaming suot na pang-itaas na damit. Mabuti na lamang at ang sandata namin ay nananatiling nasa loob ng aming bulsa. Kuya Argo, gumising ka! Kuya Argo! Kuya Argo, gising! Pilit na inaabot ng aking paa si Kuya Argo para ito ay magising. Kaya nang magmulat ito ng mga mata, ay bumakas ang gulat sa mukha nito. Tinignan namin ang ring sa harapan namin at sa paligid nito, ang bakod na puno ng mga maliliit na balon. Nakasya ang isang tao. Nagtatakang napatingin sa akin si Kuya Argo. Raul, nasan tayo? Nandito tayo sa entablado nila. Bakit may ring? Para bang pagdadausan ng boxing ah? Hindi, kuya. Yan ang sinasabi ni Kuya Tirso na palaro nila. Maya-maya pa ay lumitaw sa harapan namin ang nakangising si Kuya Tirso. May hawak itong punyal at wala rin siyang pang-itaas na damit. Mabuti naman at gising na kayo. Hindi ba't nangako ko sa inyo na ipapanood ko sa inyo ang masayang palaro? Ito na yon, ang tinatawag namin blood sport. Nagulat ako nang banggitin ni Kuya Tirso ang sikat na palaro sa lugar namin at kadalasang ginagamit na panakot sa amin ni na Tatay at Tio Mando, kung saan ay buhay ang nakataya. Kung gusto mong mabuhay, galingan mo sa pakikipaglaban. Kapag natalo ka, ay tiyak na patay ka. Ito pala ang lugar na napuntahan namin ni Kuya Argo. Hanggang sa mga oras na yun, ay wala pa rin kaming ideya kung ano bang uri talaga ng mga tao ang kaharap namin. Nakikita niyo ba mga balon na yun? Doon lalabas ang magiging kalaban ng taong dinukot namin sa baryo niyo. Lahat ng lalaking pumapasok sa ring na nasa harapan ninyo ay ang mga lalaking mayayabang. Yung mga kagaya ninyo, ang ipinagkaiba lamang, espesyal kayo dahil kayo mismo ang magiging handa namin sa piyesta. Anong sabi mo? Hayop ka, niloko mo kami. Kapag nakawala ako rito, ikaw ang una kong papatayin. Huwag ka na magpumiglas. Wala na kayong magagawa. Malapit na namin kayong iluto. Nagtaka na sana kayo dahil wala kayong nakikitang baboy na nakahanda sa malaking kawa. Sabi niyo rin, nakasya ang isang tao sa kawa, di ba? Sana, nagduda na kayo. Ang hihina pa na ng mga utak niyo eh. Mayabang lang kayo. Pero mga bobo kayo. Paano mo ito nagawa sa amin? Pagkatapos naming iligtas sa buhay mo. Plano ko lang yun. Para malaman ko kung sino ang sunod na mayabang na mabibiktima ko. Ang galing ko, di ba? Nakikita niyo na ba ang lalaking nasa gitna ng ring? Sinundan namin ang tingin ang lalaking itinuro na sugatan. Kaya hindi namin nakilala dahil sa mga dugong umaagos sa mukha nito. Pero hindi ako maaaring magkamali. Siya ay walang iba kundi si Baldo. Si Baldo? Siya nga, Kuya Argo! Si Baldo nga! Nagulat ba kayo? Mamaya lang masasaksihan ninyo kung paano siya kainin ng mga musang mula sa ilalim ng lupa. Hayop ka! Demonyo ka! Sigurado akong ibang musa ang tinutukoy mo! Mga aswang kayo, tama! Ay nako, pambira! Ngayon mo lang naisip yan? Bobo nga talaga kayo! Dala ng galit ay lalo nagpumiglas si Kuya Argo mula sa pagkakagapos. Pilit niyang inaabot ng paa ang nakatayong si Kuya Tirso. Subalit lumakas ang halakhak nito at hindi nagtagal. Mula sa butas ng lupa, lumitaw ang nakakatakot na nilalang. Maging ang mga tao sa harapan namin at si Kuya Tirso ay nagpalit din ng anyo bilang isang mababangis na halimaw.
Nakakasilaw ang liwanag mula sa kanilang mga mata. At mula sa aming harapan, pinagtulungan nilang lantakan ang katawan ni Kuya Baldo. Kitang-kita namin na pinugutan ng ulo si Baldo gamit ang punyal ni Kuya Tirso. Saka itinaas ang ulo nito. Halos walang natira sa katawan ni Baldo, maliban sa mga buto nito. Nang lumapit sa amin si Kuya Tirso, ay pinagmumura ito ni Kuya Argo. Hayop ka! Demonyo ka! Papatayin talaga kita! Ikaw ang papatayin ko. Hindi magtatagal. Lalapain din namin kayo. Mararanasan ninyo ang mga naranasan ni Baldo. Merong mga sumunod na laban sa pagitan ng tao at ng mga aswang. Ano ba ang lakas ng aswang kumpara sa mga tao? Kaya sa huli, nilapa rin sila, kagaya ng kaawa-awang si Baldo. Kuya Argo, anong klase silang mga nilalang? Tignan mo ang papayat ng binti nila tsaka yung braso. Tsaka kung lumantak sila ng tao, para bang ginutom sila ng ilang taon. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Kuya Tirso sa paligid at muli itong nagsalita habang nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa amin. Masaya ba ang palaro? Hayop ka! Pagbabayaran mo to! Pinatay mo ang mga kababaryo ko. Dumayo pa talaga kayo sa lugar namin para kumuha ng mabibiktima nyo. Mga demonyo kayo! Hindi ka di ba ngangari kumuha ng tao sa lugar namin? Malalaman na matandang antingero na nagbabantay sa baryo namin. Sa ganitong paraan, makakakain kami ng tao nang hindi niya napapansin. Ito ang tinatawag namin blood sport. Sino matandang tinutukoy mo? Si Lolo Erning ba? Sandali. Paano niyo siya nakilala? Nakausap namin siya bago kami nagtungo sa bahay niyo para kumain. Alam na niya ang pinaggagawa ninyo. Kaya sa mga sandaling ito, natitiyak kong nagpaplano na siya para pabagsakin kayo. Hindi maaari. Kitang-kita namin ang takot sa anyo ni Kuya Tirso. Kung ganun, dapat pala ipatay na namin kayo. Hindi namin hihintayin ang kabilugan ng buwan. Sige, mga alagad ko. Pati kayong mga magulang ko. Nagtakandaan 2 bihag. Tila napasama pa ang sinabi ko at napadali pa ang pagpatay sa amin. Talagang tumigil ang paghinga ko nang mapansin namin na lahat sila ay nakatingin sa amin. Nang aatake na sila, ay nagulat ang mga ito sa biglang pagdating ng matanda. Kumalat ang liwanag mula sa gasera na nagpayuko sa mga aswang. Lahat sila ay napasubsob sa lupa habang tinatago ang kanilang mga mata. Nasisilaw sila sa liwanag na dala ni Lolo Erning. Lumapit siya sa amin at agad niyang tinanggal ang gapos sa aming mga kamay. Bilisan niyo! Sumama kayo sa akin! Hindi nakagalaw ang mga aswang dahil sa liwanag na nagmumula sa gasera. Hindi halos lumapat ang mga paa namin sa lupa nang tumakbo kami palabas ng tribo. Narinig namin mula sa loob ng kuta ang malakas na sigaw ni Kuya Tirso. Habulin sila! Huwag niyo silang hayaang makatakas! Mas lalong nilakihan namin na ang pagakbang, pasunod sa nagmamadaling matanda. Sa lupa at paligid ng tingin, may kakayang duman sa ilalim ng lupa ang mga aswang na sagwin. Ganun nga ang ginawa namin. Hanggang sa makarating kami sa kuweba at agad na isinara ng matanda ang bukana ng yungib. Saka ko lang napansin na ang pintuan ng kuweba ay gawa sa dahon ng anahaw. Nalaman ko na ang banderitas na gawa sa dahon ng anahaw ay kagagawan pala ni Lolo Erning. Pangontra din pala ito laban sa mga aswang. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit hindi kayo nakinig sa akin? Paano nalaman ko na huli ako nadating? Hindi po namin alam na mangyayari ito. Patawarin niyo po kami kung pinagdudahan po namin kayo. Iniisip namin na niloloko niyo lang po kami, Lolo Erning eh.
Pero nang makita na namin ang mga pagkain, bigla kami nagutom. Natakam po kami at hindi na nakaiwas. Kung ganon, ginamitan nila kayo ng gayumang pampagana sa pagkain. Wala talagang makakaiwas doon kahit sino. Mabuti na lang at walang nangyari sa inyong masama. Teka, sandali. Nararamdaman ko na may mga sandata kayo sa bulsa nyo. Patingin nga ako. Agad kong dinukot sa aking bulsa ang aking balisong. Ganon din si Kuya Argo. Nagtataka man ay iniabot pa rin namin ang aming mga armas sa matanda. Nang lumapat ang mga ito sa kanyang kamay, ay bumakas sa mukha nito ang bahagyang pagkagulat. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mukha namin. Hindi namin naintindihan kung bakit ganun ang reaksyon ni Lolo Erning. Para bang nakilala niya ang mga sandata namin. Magtatanong pa sana ako sa matanda. Subalit, naunang nagtanong si Kuya Argo. Lolo Erning, ano po bang klaseng nilalang ang umatake sa amin kanina? Sila ang mga aswang na sagwin. Isang uri ng mga nilalang na mayroong nakakasilaw na mga mata. Sinasabing ang silaw ng kanilang mga mata ay parang sa flashlight. Karaniwan sila nagpapakita kapag may liwanag na nagmumula sa itaas tulad ng buwan. Dahil naman sa kanilang matutulis na mga kuko, kaya nilang bumutas ng lupa at biglang sumulpot mula sa ilalim upang umatake sa kanilang mapipiling biktima. Gaano po sila karami, Lolo Erning? Konti na lang ang angka nila dahil lahat ng lumalabas sa kanilang tribo ay pinapatay ko. Lalo na ang mga sagwin na naabutan kong pumapatay ng tao. Kung pinapatay niyo po ang mga aswang na sagwin, bakit hindi po sila natatakot na lumabas sa kanilang tribo? Nakakapambiktima pa rin po sila ng mga tao. Ang masaklap pa, nakarating pa sila sa baryo namin para kumuha ng mga biktima nila. Dahil nagkaroon kami ng kasunduan ng pinuno nila na si Roberto. Naniwala akong hayop lang ang kinakain nila at hindi tao. Kagabi ko lang din natuklasan na matagal na pa na silang lumalabas sa baryo para kumuha ng mga tao sa iba't ibang lugar at gawing pagkain nila sa ilalim ng bilog na buwan. Nang maalala ko kayo, ay wala na akong kinaksayang oras at iniligtas ko kayo kagad. Muntik pa nga akong mahuli ng dating. Maraming salamat po. Dahil di niyo po kami pinabayaan. Sapagkat meron akong pinangakuan na 2 tao na kahit na anong mangyari, ay wala nang mamamatay na tao sa lugar na ito. Ngunit nabigo ako. Pero ngayon nakasama ko na kayo. Makakahinga na ako ng maluwag. Siya nga pala, tanggapin niyo ang 2 agimat na to. Ibabalik ko na rin itong mga sandata ninyo. Nang lumapat sa kamay ko ang balisong at ang kulay pulang bato na palawit sa kwintas, nagtanong ako sa matanda. Teka, ano pong tawag dito sa kulay pulang bato? Yan ang butya ng Unyago. Mamagsik pagdating sa labanan. Gamit ang balisong, madali mong mapapatay ang mga sagwin. Ano naman po ang kakayahan nito? Ang kakayahan niyan ay babago ang kulay ng iyong balat, kagaya sa kakayahan ng mga Unyago. Ibig po sabihin kapag dumikit ako sa puno, yun din po magiging kulay ng balat ko, ganun ho ba? Tama ka. Kaya magagamit mo yan laban sa mga aswang. Ito naman pong kwintas ko. Ano pong tawag dito? Ang tawag naman dyan ay batong kidlat. Ano naman pong kakayahan nito? Gamit ang liabi mo ay kaya mong durugin ang mga buto ng mga sagwin. Kapag nasa ilalim naman sila ng lupa, suntukin mo lang ang lupa ng malakas at mapipilitan silang lumabas mula roon. Manghihina sila at madali mo na silang mapapatay. Salamat po dito sa agimat. Umanda talaga sa akin ang mga aswang na yun. Lalong-lalo na ang tirso na yun. Ngayon may agimat na po kami laban sa mga aswang na sagwin. Haharapin po namin sila ng walang takot. Wala nang oras para magsanay dahil natitiyak kong may kakayahan kayong makipaglaban dahil sa mga sandatang nasa inyo. Hindi namin alam kung paano nalaman ng matanda ang tungkol sa aming kakayahan. Pagkatapos naming magpakilala sa kanya, ay pinainom niya kami ng kape na makakatanggal sa gayumang pumasok sa aming katawan.
Binigyan ni Lolo Erning ng damit si Kuya Argo. Ako lang ang hindi. Upang madali ko raw magamit ang aking mutya ng unyango. Sa kabilang baryo naman, sa kinaroroonan ng bahay namin ni Kuya Argo, nag-uusap ang magkapatid na sina Tatay Nestor at Tio Mando. Nag-aalala sila dahil sa masamang panaginip ni Tatay tungkol sa amin. Diyos ko, kahit alam ko na may sandata ang anak natin, Mando, kinakabahan pa rin talaga ako. Ako rin, Kuya Nestor. Hindi natin sila dapat pinayagan. Tama ka, Mando. Bako na paano na sila? 2 araw na silang hindi bumabalik ah. Kung may mensahe ang panaginip mo, kailangan na natin kumilos. Oo, Mando. Susundan natin sila. Sana makilala sila ng kaibigan natin sa pamamagitan ng kanila sa data. Paano kung hindi makita ng kaibigan natin na magpinsan? Imposible yun. Nangako siya na magbabantay siya sa baryong yun. Isa pa, palagi siyang nakabantay sa tarangkahan ng baryo. Ewan ko, kuya. Alam naman natin kung anong klaseng lugar ang pinuntahan nila. Kung bakit kasi pumayag pa tayo eh. Oo na. Kasalanan ko na. Paano ba naman? Tinabi sa atin ng kaibigan natin na tahimik at maayos na ang lugar na yun. Ay nako, hindi na ako makapaghintay. Sundan na natin sila sa baryong yun. Nang magkasundo ang magkapatid, ay umalis sila ng gabing yun. Sakay ng kalesa na inarkila nila sa kanilang kaibigan. Bumiyahe sila patungo sa baryo ng Santa Ines. Hahanapin nila ang bahay ng kaibigan nila. Samantala, sa aming kinaroroonan, ay naging handa na kami para harapin ang mga aswang na sagwin. Suot ang aming kwintas at hawak ang sandata, ay lumabas kami ng kuweba. Kasama si Lolo Erning, nadala ang kanyang mahiwagang gasera at tungkod. Naglakad kami papunta sa kinaroroonan ng tribo. Ngunit sa gitna ng kagubatan ay nagkita na kami ng mga nilalang. Tumigil kami sa paglalakad. Ganon din ang pangkat ni Kuya Tirso. Ilang metro lang ang distansya namin sa isa't isa. Malakas na nagsalita si Kuya Tirso. Nasaan yung aswang na sagwi nito, kasama ng kanyang magulang at mga alagad. Mabuti naman at nagpakita na rin kayong tatlo. Hindi na ako mahihirapang hanapin pa kayo. At ikaw naman, tanda. Tapos na pag-ahari-harian mo rito sa baryo ito. Marami na akong mga alagad at kaya na kitang labanan ngayon. Nagkakamali ka. Nadagdagan pa ako ng mga mandirigma na papatay sa inyong lahat. Nagkamali ka sa pagdala mo sa kanila rito. At hindi magtatagal. May madadagdag pa 2. Sigurado ako ron. Dahil nakapagsagawa na ako ng orasyong pagtawag sa pamamagitan ng panaginip. Yun ang kakayahan ni Lolo Erning. Gamit ang kanyang dignong bato, magagawa niyang pumasok sa panaginip ng isang tao. Wala kaming kaalam-alam ng mga sandaling yun na nasa biyahe na sina Tatay at Tio Mando para kami ay sundan dito sa baryo ng Santa Ines. Anong ibig mo sabihin, tanda? Parating na ang 2 antingero at manunugis ng mga aswang. Kaya humanda kayong mga demonyo kayo! Nagulat ako sa sinabing yun ni Lolo Erning. Ang hinala ko kasi ay sina Tatay at Tio Mando. Sila ang kilala kong antingero at manunugis ng mga aswang na maaaring tinutukoy ng matanda. Sa kayo ang masasabi ko. Dito na talaga kayo mababatay. Uubusin namin lahat ang lahi ninyo. Hindi ako dapat pumayag sa kasunduan. Sana pala noon pa man ay pinatay ko na kayong lahat. Yun ang malaking pagkakamaling nagawa mo, tanda. Dahil binuhay mo pa kami. Hindi pagkakamali ang ginawa ko. Dahil wala kang laban sa amin. Yun ang akala mo. Hindi ako susugod dito nang wala akong dalang armas. Ipinakita sa amin ni Kuya Tirso ang hawak niyang punyal na ginamit nitong pampugot sa ulo ni Baldo. Kumislap ang talim nito at tila ba merong taglay na itim na kapangyarihan. Hindi maaari.
Humanda kayo dalawa. Taglay niya ang punyal ng hari ng kadiliman. Kaya naman pala malakas ang loob niya na sumuway sa aming kasunduan. Natatakot na ba kayo? Pues, simulan na natin ang laban! Sabay-sabay kaming sumugod at nagsalubungan kami sa gitna. Gamit ang aming mga sandata, nakipagsabayan kami sa mga aswang na umatake sa amin. Ang ibang mga aswang na sagwin ay dumaan sa ilalim ng lupa upang kami ay atakihin. Subalit hindi rin sila nakaligtas sa kapangyarihan ng tungkod ni Lolo Erning. 2 tuktok sa lupa ay sapat na upang mamatay ang mga aswang na nasa ilalim ng lupa. Sa bisa rin ng kanyang gasera ay nasilaw ang mga kalaban. Lahat ng mga sagwin na nasilaw sa liwanag ng gasera ay inatake naman ni Kuya Argo gamit ang kanyang liyabe. Totoo ang sinabi ni Lolo Erning. Lahat ng tamaan ng sandata ni Kuya Argo ay nadudurog ang mga buto. Agad silang bumabagsak sa lupa na parabang nakuping lata. Ang iba naman na dumaan sa ilalim ng lupa ay ginamitan din ng liyabe o nakil ni Kuya Argo. Pinagsusuntok niya ang lupa at lahat sila ay napilitang lumabas. Saka sila sasalubungin ng hampas ng tungkod ni Lolo Erning. Tuluyang kaming nakipagbakbakan sa mga aswang hanggang sa masunog ang kanilang katawan. Ako naman ay dumikit sa puno at nasaksiyan ko ang pagbabago ng kulay ng aking balat. Nakita ko ang mga sagwin sa harapan ko na nagpalinga-linga pa sa paligid. Nagulat sila nang bigla kong lumitaw sa harap nila. Kasabay ng pagsaksak ko sa kanilang mga leeg gamit ang aking balisong. Nasunog sila at agad na naging abo. Marami ang nahirapang kalabanin kami dahil kung saan-saan din kami lumilitaw kagaya nila. Isa pa, nalalaman din namin kung saan sila biglang susulpot. Mga inutil kayo! Bakit hindi niyo sila napapatay? Mga tao lang sila! Walang lakas para talunin tayo! Tanggapin mo na lamang ang katotohanan na isa kang bahinang nilalang. Nagkamali ka sa naging desisyon mo. At sinisigurado ko sa iyo na ito na ang iyong magiging katapusan. Muli kaming sumugod at umatake gamit ang aming sandata. Hindi rin ako nakakaramdam ng pagod. Lahat ng umatake sa akin ay agad kong sinasaksak ng balisong sa kanilang leeg. Hindi maaari! Malakas nga sila! Taglay nila ang pinakamatitinding agimat! Walang hiya ka talagang matanda ka! Papatayin kita! Agad na sumugod si Kuya Tirso, papalapit sana sa kinaroroonan ni Lolo Erning, na noon ay abala pa rin sa pakikipaglaban sa mga alagad ni Kuya Tirso. Humarang ako at sinalubong ko siya ng saksak gamit ang balisong ko. Direkta itong tumama sa kanyang dibdib. Napasigaw ito ng malakas dahil sa labis na sakit. Gumanti siya sa akin ng saksak ng punyal na tumama naman sa aking braso. Aray ko! Ang hapdi ng punyal na ginamit mo ah! Humanda ka! Papatayin kita! Patikim pa lang yan! Masyado ka kasing pakilabero! Aatake sana ako sa kanya. Nang maramdaman ko na kagad, nagsara ang sugat ko at nakita yun ni Kuya Tirso. Hindi pwedeng mangyari to! Pati ikaw ay merong kakayahang magpahilom na sugat! Kailangan kong umatras! Hindi ka na makakaatras! Akala ko ba matapang ka? Saan ka pupunta? Bakit tatakasan mo ko? Layuan mo ko! Nanganabog ko! Patayin niyo ang lalaking ito! Ipagtanggol niyo ako! Sabay-sabay na umatake sa akin ang inutusan niyang mga alagad. Sinamantala ni Kuya Tirso ang pagkakataon at tumakas ito. Tumagal halos ng 1 oras ang pakikipaglaban namin sa mga aswang. Tila hindi sila nauubos. Talagang pinaghandaan kami ni Kuya Tirso. Hindi rin maitatanggi na malakas ang kanilang puwersa dahil sa dami ng kanyang mga alagad na umatake sa amin. Nang tuluyan naming matalo ang mga alagad nito, ay sinundan namin si Kuya Tirso.
Ngunit pagdating namin sa gitna ng kakahuyan, hinarangan kami ng mga magulang ni Kuya Tirso na sina Nanay Isi at Tatay Roberto. Sinabi ng mga ito na magdadaan daw muna kami sa ibabaw ng kanilang bangkay bago raw namin mapatay ang kanilang anak. Sige na, Argo at Raul. Kayo na ang bahala kay Tirso. Huwag ninyo siyang hahayaang makatakas. Ako na ang bahala sa mag-asawang demonyong ito. Hindi na hinintay ni Lolo Ernie na sumagot kami ni Kuya Argo. Agad siyang umatake sa mag-asawang aswang na sagwin. Hindi sila nakaporma sa galing ni Lolo Ernie. Kami namang dalawa ni Kuya Argo ay agad na humabol kay Kuya Tirso. Halos tumagal ng 20 minuto ang naging habulan namin ni Kuya Tirso bago namin siya na-corner sa gitna ng talahiban. Malawak yun at kitang-kita namin siya sa gitna. Panay ang kanyang atras at bakas sa kanyang muka ang takot at pagkalito. Saan ka pupunta? Tayo ngayon na magtutos, Tirso. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Napapatayin kita sa oras na makatakas ako. Hindi niyo ako mapapatay. Lalaban ako sa inyo na sabayan. Gusto ko lang naman malaman mo. Patay na ang mga magulang mo. Kung ganun, papatayin ko rin kayo. Marami ka nang pinatay ng mga tao sa baryo namin. Kulang pa ang buhay ng mga magulang mo bilang kabayaran sa mga buhay na kinuha ninyo. Kaya ito na ang magiging katapusan mo. Kung naghahanap talaga kayo ng kamatayan, hindi ko na kayo aatasan. Pagsisisihan nyo ang ginawa ninyo sa mga magulang ko. Agad na itinaas ng pinuno ng mga aswang na si Tirso ang kanyang punyal at inatake niya si Kuya Argo. Mabilis nakaiwas ang pinsan ko at gumanti siya ng saksak kay Kuya Tirso. Gamit ang liabe ay pinagsususuntok niya ang dibdib nito. Dahil dito, bumagsak si Kuya Tirso sa lupa. Saka ko siya nilapitan at niluhuran sa kanyang dibdib. Ubod lakas kong itinarak sa kanyang leeg ang aking balisong. Nabitiwan niya ang punyal, kaya hindi na siya nakaganti sa amin ni Kuya Argo. Maya-maya pa ay meron 2 aswang na sagwin ang lumitaw sa tabi namin ni Kuya Argo. Tinamaan kami ng kanilang kalmot, kaya napaatras kami ng ilang dipa mula sa kinahihigaan ni Kuya Tirso. Saktong nakikipaglaban kami sa mga sagwin, dumating naman sina Tatay at Tio Mando. Pareho kaming nagulat ni Kuya Argo sa pagdating nila. Sige na, kami nang bahala rito. Patayin nyo na ang tumatakas na pinuno nila. Mag-iingat kayo. Binalingan namin ang gumagapang sa lupa na si Kuya Tirso. Sinusubukan niyang abutin ang punyal. Nang akmang dadamputin niya na ito, sinipa ito ni Kuya Argo. Tumalsik ang punyal papalayo sa pinuno ng mga aswang na sagwin. Sa bisa ng aming agimat, pinagtulungan namin patayin si Kuya Tirso. Saksak mula sa punyal ko at liabi naman mula kay Kuya Argo hanggang sa tuluyang nasunog ang kanyang katawan at naging abo. Sabay rin na napabagsak ni Tatay at Tio Mando ang kanilang mga kalaban. Nang humupa na ang kaguluhan, dumating si Lolo Erning. Kumalat ang liwanag mula sa dala nitong gasera. Papihira naman kayong dalawa, oo. Bakit kayo lang kayo? Mahabang kwento, Tatang Erning. Magpasalamat na lang po kayo at dumating pa kami. Si Kuya po mahina ang kanyang pag-intindi. Hindi niya naalala ang kakayahan ninyo. Tay, Tinestor, magkakilala kayo? Oo, Argo. Siya ang kaibigan naming antingero at manunugis ng mga aswang. Siya nga pala, mabuti at natuntun nyo kami rito. Hindi ba? Meron kaming medalyong atardar, kaya naramdaman namin na merong aswang dito. Sakto naman na nakita namin ang dalawang ito. Mabuti na lang talaga at nag-iinit ang medalyon namin kapag may aswang. Nalaman namin na kaya hindi naramdaman ni Tatay at Tio Mando ang presensya ni Kuya Tirso bilang aswang
ay dahil sa punyal ng hari ng dilim na pantaboy nito sa pakiramdam ng mga antingero. Siya nga pala, Tatagirning. Paano po ninyo nakilala sina Argo at Raul? Simula nang makita ko sila, doon sa may tarangkahan, hindi ko na inalis ang paningin ko sa kanilang dalawa. Paano ba naman? Kamukhang kamukha niyo ang dalawa, kaya kinutuban na ako. Mabuti na lang talaga. At hindi kami nahuli ng dating. Buti tumabot pa kami. Nahuli talaga kayo ng dating, Nestor. Parang humihina na yata kapangyarihan nyo na nakakonekta sa aking agimat na digdong bato. Matagal na po kasi kaming tumigil sa pagiging manunugis ng mga aswang eh. Kaya siguro humihina na ang aming medalyon. Dahil hindi po namin nauusalan yun ng orasyon. Pero malaga ay nagtagumpay pa rin tayo. Natalo pa rin natin ang mga aswang. Mahusay ang mga anak ninyo. Nagawa ninyo ng maayos ang pagpapalaki sa kanila. Tinuruan nyo rin sila na matuto sa pakikipaglaban. Sana lang, wag na nilang pairalin ang pagiging mayabang nila. Ayos na yun. Natuto na ang mga yan sa nangyari sa kanila. O hindi ba, Argo, Raul? Opo, Tay. Pasensya na po kayo, Tio Nestor. Tay, isa pa salamat po sa sagdata pong ipinadala niyo po sa amin ni Raul. Dapat palagi kayong handa, parang Boy Scout. Lalo na kapag nasa ibang baryo kayo. Lalo na ganyan nga nangyari. Kaya nga po muntik na po talaga kami, Tay. Bueno, at natuto na kayo sa mga nangyari. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Tara na, marami pa tayong pag-uusapan. Hindi talaga kami makapaniwala ni Kuya Argo na ang matandang tumulong sa amin na si Lolo Erning ay kaibigan pala ni Tatay at Tio Mando. Sa kanya rin pala nanggaling ang aming mga sandata na Balisong at Liabe. Naging dahilan din ito para makilala kami ni Lolo Erning, maging ang mga medalyong atardar na suot ni Tatay at Tio Mando ay sa kanya rin pala nanggaling. Dahil sa mga nangyari, ay natutunan namin ni Kuya Argo na hindi dapat maging mayabang at maging maangas sa kapwa. Hindi rin dapat basta magtiwala sa mga tao na merong mabuting ugaling ipinapakita. Dahil kadalasan ay meron silang itinatagong lihim na maaari nating ikapahamak. Sa kasalukuyan po, ay maayos at tahimik na po ang baryo ng Santa Ines. Paminsan-minsan ay bumibisita kami sa puntod ni Lolo Erning na matagal na pong namayapa. Ngunit naiwan niya po sa amin ang kanyang mga agimat. Kaya naman, iniingatan ko ito kagaya ng pag-iingat namin sa alaala ni Lolo Erning. Para sa amin, siya ang dakilang antingero at manunugis ng mga aswang sa baryo ng Santa Ines. Bago ko nga po pala tapusin ang aking kwento, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyo, Sir Blair, sa walang sawang pag-upload ng magagandang kwento na tunay na nakakalibang at nakakagaan ng loob, sapagkat marami kaming aral na natututunan, kagaya na lamang sa nangyari sa amin ni Kuya Argo. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at lubos na nagpapasalamat, Raul. Sa kwentong inyong napakinggan, pinatutunayan lamang na kung minsan, hindi lahat ng mabuting kaibigan ay masasabi natin na mabuti talaga. At hindi rin naman lahat ng masamang kaibigan ay masasabi nating masama. Kadalasan kasi, ang nangyayari, hindi nila ipinakikita ang totoo. Itinatago nila ang totoo nilang kulay. Kaya sa kwentong narinig nyo ay ipinakita lamang na hindi tayo dapat maniwala na basta-basta sa mga bagay na nakikita lang. Kailangan nating suriin ang pagkatao ng mga taong nakakahalubilo natin.
Hindi ang mga agimat o bilang antingero at manunugis ng mga aswang ang basehan sa pagkatao ng isang nilalang, kundi kung gaano katibay ang pananampalataya niya sa Diyos at kung paano niya paiiralin ang kabutihan sa kanyang puso. Muli nating napatunayan sa kwentong ito na kailanman ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Palagi po nating tatandaan na hindi ang sandata o agimat ang pinakamalakas na kapangyarihan dito po sa ibabaw ng lupa, kundi ang matibay nating pananampalataya sa Panginoong may kapal. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa akin pong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang aking mga kwento. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli pong kwento ng kababalaghan at katatakutan. Pagpalain po sana kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.